Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon, na kung saan isa na namang matagumpay na kababayan nating OFW ang nagtatrabaho sa bansang UAE or sa Dubai bilang isang kasambahay. So guys, tunay nga naman talagang kapag pinagsumikapan mo ng gusto ang iyong pinapangarap na bahay, lalong-lalo na ito'y para sa iyong pamilya or sa mga anak, ay makakamit mo ito dahil nga ito ang desire ng puso mo, yung makapagpagawa ka ng iyong pangarap na bahay para sa iyong pamilya. And also guys, ito po ay merong video house tour na kung saan makikita nyo po ang actual video or almost video po lahat ito at makikita natin unti-unti hanggang sa mabuo ito, malagyan ng tiles, ay tunay nga naman talagang napakaganda. And also guys, ito nga po ibinigay ang full details ng mga materialis na nagamit dito upang maihatid at mailathala sa inyo. If ever na magpapagawa na rin po kayo ng bahay, ay magkaroon po kayo ng basihan, lalong-lalo na't kasukat nito, or kagaya rin ng style ng bahay na ito. At yun nga ay makikita natin step by step at iisa-isahin natin ang bawat detalye nito. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Floricel Sosa. Si Ma'am Floricel po ay isang OFW sa Dubai na nagtatrabaho bilang isang kasambahay. At siya nga po ay isang single mom at yan po ay meron po siyang 4 na anak. So guys, anya nga ni Ma'am ay talagang nagsumikap siya ng gusto. Simula nung magkahiwalay silang mag-asawa, ay wala na siyang ibang pinangarap kung di mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang minamahal na mga anak. Kaya mula nang siya'y makarecover, unti-unti itong nagtrabaho sa ating bansa at hanggang sa dumating na nga yung puntong kinailangan na niyang umalis at mangibang bansa. At yun nga, baon-baon ang pangarap para sa magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak bukod sa pag-aaral nito. At yun nga yung pinapangarap nating lahat, yung bahay para sa ating minamahal na pamilya. So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Floricel, nang sukat po ng bahay na ito ay 18 feet by 31 feet. At ito po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas po ito na 5.4 meters by 9.3 meters. Medyo malaki-laki rin po ito and then ito nga ay nagtotal ng 50 square meters. So guys, ito po ay merong 2 kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and bath, at terrace. So guys, ayan nga po't nakikita natin buo na po sa ngayon yung bahay na ito and then inti-inti na nga lang finifinishing. And then as of now nga is nakikita natin may mga sliding windows na and bubong. So ito nga't pag-usapan na po natin ang about sa mga materials na nagamit dito. So guys, pag-usapan muna natin ang about sa structural ng bahay na ito. Naayon po sa binigay na details ni Ma'am Floricel, nang nagamit pong hollow blocks dito ay umubos po ng 1,800 piraso. And about naman po sa simento, na kung saan ito nga ay nakagamit sila ng 300 pieces. And the bakal naman ay gumamit po sila dito ng 10mm at 9mm lamang. Sa 10mm po ay nakaubos sila ng 100 piraso. At habang ang 9mm ay 200 pieces. At yan nga ay nagtotal lang 300 piraso lahat-lahat ng bakal. And about naman po sa sand and graba. Sa buhangin po at ready mix ay lahat-lahat po ay umubos po sila dito ng 10 truck na ayon po sa binigay na details ni Ma'am Floricel.
So guys, ito naman po muna ang ating pag-usapan ngayon ng about sa kanilang tiles work ng bahay na ito and then sa sliding windows. So ayon po sa binigay na details ni ma'am, sa tiles po lahat-lahat na buong bahay na ito ay gumastos sila ng halagang 60,000 pesos. Kasama na po yan yung flooring, lababo, CR, and terrace. So about naman po sa kanilang sliding windows, na kung saan ito nga po ay may 6 na piraso, at yan lahat-lahat po, ang pakontrata nila ay nagkakahalaga ng 29,000 pesos. Lahat-lahat na po yan. So guys, ito naman po pag-usapan natin ng about sa mga grills ng windows and sa kanila ding terrace. Lahat-lahat po yan guys, ayon po kay ma'am, ay gumastos po sila dito ng halagang 29,000 pesos. All in na po ito sa terrace and sa mga grills ng windows. So guys, dito naman po tayo pag-usapan natin ng about sa kanilang pagpapagawa ng bubong. Na kung saan ito nga po ay gumamit sila dito ng color roof, long span rib type, at ito nga po ay 0.4 ang kapal. At yan nga ay may kasama ng gutter, at ayon niya nga ni ma'am ay lahat-lahat po ito ay gumastos sila ng halagang 69,000 pesos about lamang po sa kanilang pagpapagawa ng bubong ng bahay na ito. So guys, ito nga po yung actual video na sinasabi ko na kung saan makikita po natin kung gaano nga ba kaluwang itong sukat na 18 feet by 31 feet at merong 2 kwarto. At yan nga guys ay naka-tiles na at makikita po natin ito. Papasok na po tayo ngayon sa loob. So guys, ito naman po pag-usapan natin ng about sa kanilang mga pintuan. Na kung saan ito po ay merong 4 na piraso at anya nga ni ma'am, lahat-lahat po ito ay kasama na ang hamba ay gumastos po sila dito ng halagang 24,000 pesos. And also guys, dito naman at nakikita natin meron na rin po siyang pintura. Na ayon nga po sa details ni ma'am, ay lahat-lahat po sa pagpipintura ng bahay na ito ay gumastos siya ng halagang 15,000 pesos. Yung mga part lamang po na may pintura dito sa loob ng bahay. And about naman guys sa kanilang electrical. So ayon po kay ma'am sa electrical ay gumastos po sila dito ng halagang 24,000 pesos. Doon lamang po sa electrical ng bahay na ito.
And also guys, sa mga manggagawa naman, na ayon po sa binigay na details ni ma'am ay meron po siyang 4 na mason at 4 na labor na kinuhang gumawa ng bahay na ito. Sa mason po ay gumagana ng 550 pesos per day. At habang ang labor naman ay gumagana po ito ng 350 pesos per day. And also guys, ang location po ng bahay na ito ay sa Pola Oriental, Mindoro. And take note guys about po pala sa mga kahoy. Na ayon po kay ma'am, ito po ay sarili ng kahoy at gumastos lamang sila dito sa pagtistis or pagpapalagari nito. So yun nga guys, lahat po ng ating dinitalye or binanggit na mga materyales at mga halaga nito ay ayon po sa binigay na details ng owner ng bahay. At eto nga guys, lahat-lahat nga po ng ginastos niya dito ay gumastos na po siya ng halagang 650,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. At yan nga ay meron ka ng ganitong bahay na ang sukat ay 18 feet by 31 feet at yan nga ay 50 square meters at meron pong 2 kwarto at yan nga ay may nakatiles na. Kisame na lamang po ang kulang at yung ibang parte ay wala pa pong pintura at yan nga ay totally finished na. So once again, congratulations po muli sa iyo Ma'am Floricel Sosa na bilang isang OFW sa Tubay na nagtatrabaho bilang isang kasambahay at ikaw nga po ay isang single mom at yun nga ay tunay ngang kahanga-hanga kayo ng buong pusong determinasyon nyo na nagawa nyo po ang iyong pinapangarap na bahay para sa iyong minamahal na pamilya. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito, lalong-lalo na't na-motivate at nakapulutan din natin ng idea upang makapagpagawa na tayo ng ating pinapangarap na bahay para sa ating pamilya. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa iyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rep Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.